Tapos na naman ang taon, wala pa rin nagbago. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa pagdating niya? Hanggang kailan kaya ako magtitiis sa pagdadala ng mga problema na walang kasama? Minsan nakakasawa na pero kailangang umasa. Araw-araw na lang ganito ang dadatnan ko. Minsan nagsasawa na ako. Amy, anak, kasing ka na pala. Tayo na. Ay, sa office na lang po ako mag-almusal. Ay, morning ate. Baka naman pwede ko nang makuha yung hinihiram ko last week. Wala pa akong sahod. Ate naman katapusan na diba? Alam mo namang wala pang trabaho si Mike. Pabayaran ko naman yun, promise. Pagka sumahod na si Mike, malaki palitan ng dollars. Utang, sana naman sa tubig. Ka ba naman, Angge? Di pa nga nakakaalis yung ate mo eh. Hingi ka na ng sahod niya. Ma, nagpapaalala lang. Sige na, Amy. Baka malate ka pa. Huwag mo nang alalahanin tong kapatid mo. Salamat, ma. Sige po. Ay, naalala ko po yung pambayad nga pala sa tubig. Abot ko na lang po mamaya. Ano pa? Hindi na. May natira pa dun sa pinang grocery ko. Yun mo na gagamitin ko. Ay wow, ate, thank you po ah. Di pa naman po akong humihingi eh. Ay, kabisado na kita. Sige, ma. Pasok na po ako. Amy, pwede ka ba mamaya? May pamamahayag kasi. Ah, late na po ako makakauwi. May overtime po kami sa office eh. Sige na, pasok na po ako. Check, salitago mo na yung bigay na baon ng ate mo. Tipirin mo yan, ha? Opo ma. Angge, kasikusuhin mo naman tong anak mo. Aalis ako. Magpe-pedicure ako doon kay Manang Anet para naman makatulong ako sa ate ninyo. Ma, huwag ka pong masyadong papakapagod ah. Magagalit na naman si ate. Ma, ako na pong bahala kay Bella. Tsaka yung hinihiram ko naman kay ate, may plano po ako doon, don't worry. Tama yan. Tulungan natin ang ate ninyo. Kain na na. Kain na po. Ay, thank you, ate. May tubig pala. Oo. Thank you. Salamat. Amy, ano na? Yung bang binanggit mo sa akin nung isang araw? Oh, Yung kung sumama, mamaya sumpa ko dalin. Amy, ang OA mo naman. Di ba gusto mong magka-boyfriend? O, edi blind date ang solusyon. Ay, naku, Loisa. Pigilan mo na nga yan si Amy. Malay mo naman, no, sa ibang paraan niya makikilala si Mr. Right. Ay, anyway, congrats sa girl to win the summer! Yes! Congrats to me talaga. Hindi na ako tatanang dalaga. Paano ba naman kasi galing-galing mo maligaw dyan sa boyfriend mo? Ay, Oy, ang kapal. Siya kaya unang gumawa ng paraan, ako lang nag-follow up. Saka, prinangka ko na rin siya kung gusto niya ba ako. O di ba? Kung di ko pa siya tatanungin, wala. Parehas kaming nga. oh, so, ikaw ang nag-propose. Oy, hindi Siya na yun. Sana talaga lahat may mabait na mapapangasawa. Tama. Effort din yan, mga best. Saka, nasa pag-aayos din yan. Saka, hindi naman excuse yung pamilyang pinapakain para mahanap mo yung love of your life. May point. Oh. Ba't papatingin ka sa akin? Parang Ikaw meron nga. kang... Wait lang, paano mo nga nakilala yung boyfriend mo? I mean, fiancé? Oh. Melor, di ba nakwento ko na sa'yo? Oo yata. Di ba sa online kayo nagkakilala? Correct. Nag-try lang din ako sa online dating app.
Ayan, yung mga online dating app na yan, nakakatakot yan. Mamaya may mga bastos pa dyan. Siyempre, mag-ingat lang. Pero alam mo, Amy, effective din yung mag-chat ka sa mga social networking sites. Try mo rin minsan. Malay mo. Uy, huwag mo influensya itong si Amy. Alam nyo, mas okay pa rin kung makikilala nyo ng personal yung lalaki. Basta. You trust me, Amy, right? Oo. Oh, bakit hindi ka pa sure? Basta, ako nang bahala para makilala mo na yung right person mo. Basta ito ang tandaan nyo The right man will come at the right moment. Kung single tayo ngayon, di enjoy muna natin, di ba? Oo nga. Tama naman. Pero oy, Melnard, kung single ka at single naman tong si Amy, bakit hindi pa lang kayo kayang dalawa? Ay, oo nga. Kayo talagang biyot nyo mag-isip. Huwag mo pabiusan natin kumain, matatapos na yung lunch break natin. Basta Amy, ako ang bahala sa'yo. Amy, ito pala yung copies ng sales natin last week. Nakategorize ko na rin yan. Amy. Uy. Oy. Amy, yung copies ng sales natin last week. Ay. Mamaya na yan. Lunch muna tayo, Pero, wait lang. Susunod na lang ako doon. Una na rin ako. Bernard. Pwede bang magtanong? Totoo ba na wala ka pang girlfriend? Yep. Bakit man? Siyempre, sa gwapo mong yan, sa bait mong yan, bakit wala ka pang girlfriend? Sobra ka naman. Wala pa kasi sa priorities ko yan Tsaka gusto ko, may matatag na ako kinabubuhay. Bakit naman? Pwede naman pagsabayin yung pag-iipon, saka yung pagiging in a relationship. Well, mas gusto ko pa rin muna ayusin lahat. Para naman kapag may nagustuhan akong babae, proud ako na kaya kong siyang buhayin. Di, boyfriend-girlfriend muna. Pwede naman yun. Bakit parang kasal na agad yung iniisip mo? Alam mo, Amy, ako kasi, kapag nanligaw ako, siya na yung iniisip ko na makakasama sa buhay na to. Wow, ang lalim na ang deep nun. Ikaw ba? Bakit hindi ka pa nag-boyfriend? Ako? Naging breadwinner kasi ako sa amin nung simula nung namatay si Papa. Kaya yun, wala pa. Pero palagay ko ngayon, mukhang pwede naman na. Gusto mo, ikaw na lang. Hindi, joke lang. Ikaw talaga mapagbiro ka Pero, seryoso. Hindi mo ba ako type? Alam mo, Amy, maganda ka, mabait, masipag. Kaya, for sure, maraming nagkakagusto at magkakagusto pa sa'yo. Ikaw. Hindi kasi pwede. Sorry. Pero huwag kang mawawala ng pag-asa. May darating din para sa'yo. Tara, bilas na lang tayo. Mana magkano po? 50 pesos po. Oh, ba't ang mahal naman? Nung nakaraan, 2 na kami ng nanay ko, 30 lang yun. Single po kayo. Oh, ano, porkit single manong? Nagmahal na kayo? Wala nang nagmamahal sa akin, nagmahal pa kayo. Buti pa tricycle, nagmamahal. Po. Mag-isa lang po kayo at special service pa.
Iba po ang ruta ko. Hoy, eto na nga, Manong. Lilinawin mo kasi. Tumigil ka nga, Manong, ano? Amy, ikaw pala yan. Si Kalinda, Japanesa namin. Hi, magandang gabi, Amy. Musta? Good evening din po. Ano bang meron? Sumakit kasi ulo ko kanina habang naglalaba. Magpapapahid ako ng langis. Eh, ba't di po kayo napadala sa ospital? Anak, sinusunod namin ang aral ng Diyos. Na kapag may sakit, magpapapahid ng langis. Saka na kami pumupunta ng ospital pag kailangan na talaga. Ay, kayo pong bahala. Sige po, papahinga muna po ako. Hi, Amy. Busy ka? Hindi naman. Bakit? Kakawi ko lang galing work eh. May chinat ako sa'yo. Download mo yung app na yon. Ano yun? Dating app yun. Try mo lang. Wala namang mawawala. Ayoko nga makipag-usap online nung hindi ko naman kakilala. Mamaya, may poser pa dun. Siyempre, dapat scrutinize mo. Huwag mong i-chat kapag may bad feelings ka. Alam mo naman, tayong mga babae, malakas naman ang intuition natin sa mga bagay-bagay. Sige, try ko. Yay! Balitaan mo ako, ah! Hi, can we meet? May lahi ka bang typewriter? Kasi, type kita. Magmahal ka ng mataba, kami yung matafat. Payday nga, nahihintay ko eh. Ikaw pa kaya? Reply ka naman. Amy naman, paano ka magkaka-boyfriend yan kung ini-ignore mo lahat ng mga message nila? Eh, paano ba naman hindi ako kinikilig sa mga yun? Alam mo, pitin ko yung sarili ko i-chat sila, di ba? Gusto ko yung may kilig factor. Loisa, huwag mo na kasing, pilitin tong si Amy. Girl, tinutulungan ko lang naman siya. Tandaan mo, Amy, ikaw na lang ang wala pang boyfriend sa atin. Mahirap kayong tumandang dalaga. Alam mo, grabe kang maka-stereotype sa mga single, no? Oo nga. Ako nga minsan naisip ko parang mas okay maging single. Kasi alam mo yun, parang mas may freedom. Yeah. Ladies, both have good sides naman. Depende sa nagdadala yon. Anyway, Amy, ano bang gusto mo sa isang lalaki? Sa isang lalaki? Oo. Mabait na. Guwapo pa. Hi. Type din kayo na to? Yung ano, mabait. Eh? Anong klaseng mabait?
Basta mabait. Yung mabait na faithful din, syempre gagalang ako. Yung mamahalin yung pamilya ko. Ay, ano pa ba? Ano ba bang gusto ko? Amy, buti gising ka pa. Oh, bakit? Taas-taas naman ang energy mo, gabing-gabi na. Paano ba naman? May good news ako para sa'yo. Ano na naman yan? Naalala mo ba si Lawrence? Yung kaka-resign lang sa marketing department. Parang? Bakit? May ano ba sa kanya? Paano ba naman nagpapatulong siya sa akin? Gusto ko pa niyang makilala pa. What do you mean? Girl, gusto ka niyang i-date. Ang slow mo naman. Talaga ba? Ikaw ba na yun? Sa isang kondisyon. Sasama kayo sa akin pag lumabas kami. Wow! Eh, ba't naman ako sasama doon? Hindi ko pa naman siya kilala. Okay, don't worry. Tutulungan ka naming makilala pa siya. Okay, bye. Guess who? Oh, For you. wow. Thank you. Nag-abala ka pa. Well, sabi mo gusto mo ng chocolates, di ba? Tara, may iba tayo, babe. Bakasyon tayo. Sama ka. Pwede? Good. Eh, gusto ko rin naman kasi mag-unwind talaga. Para makalimot sa mga, alam mo na yan, alalahanin sa buhay. Lalim nun ah. Alam mo, gusto ko kasing magbakasyon eh. Sa Palawan. Oh. Sama ka. Para, alam mo, next year pa naman, mga March pa naman. Eh, Para makapag-ipon pa. papaalam mo na kay mama. Payagan ka kaya? Papayag yun. Mabait naman yun eh. Okay. Kala ko kasi strict siya, kaya di ka pa nagkaka-boyfriend eh. Ha? Hindi naman yun yung dahilan kaya hindi pa ako nagkaka-boyfriend. Anak, kung ang tao nga nagpapatawad eh, higit ang Diyos. Sa kapag nakita niyang nagsisisi ka, tsaka nagbabagong buhay, patanggapin ka niya. Yapa. Ma, si Ate Amy ba yun? Ate? Amy? Ay, Oma. Saan po kayo galing? Sinama ko tong dalawang kapatid mo sa pagsamba. Sino siya? Good evening po, tita. Amy, tuloy na ako ha. Text na lang kita. Okay, ingat. Bye. Ate, sino ba yun? Parang nantitrip lang eh. Hindi man lang nagpakilala ng maayos. Jaxel, punta mo na si Bella. Sige po, ma. Amy,
Stop tayo. Amy, boyfriend mo na ba yung Lawrence na yan? Po, hindi pa naman po. Hindi pa naman. So, nililigawan ka? Eh, bakit hindi rito sa bahay ng ligaw? Hindi mo man lang pinakilala kay mama? Ay, bakit? Ikaw nga, nalaman na lang namin buntis ka eh. Sino kaya mas mali sa atin? Amy, Bakit po, ma? Matanda na po ako. Alam ko na pong ginagawa ko. Hindi ako tulad ng isa dyan. Ate, yung nangyari sa amin ni Mike, pinagsisihan ko na yon. Oo, nagkamali ako at ayoko mangyari sa'yo yon. Hindi ko kailangan ng opinion mo. Mas alam kong ginagawa ko. anak, huwag naman ganyan. Pinanagutan niya ni Mike. Saka nagbabago na sila. Saka habang nandito ka sa poder ko, gusto kong gabayan mga desisyon mo. Saka, tama tong kapatid mo. Kung matino yung lalaking yan, makikipagkilala yan sa akin. Okay, kapakilala ko po siya kapag may free time na siya. Ate, ang gusto ko lang naman hindi mo magawa yung pagkakamali ko noon. Gusto kong sumaya ka sa tamang paraan. Masaya? Totoo ba? Ate Amy, pwede ba tayong mag-usap? Ano naman yun? Ate, sorry. Sorry kung nainis ka sa mga sinabi ko kanina. Hindi naman sa piniprejudge ko si Lawrence, kaso... Tumigil ka. Mind your own business na lang. Sige. Anak, pati ka pa kumain? Ay, ma. Sa-office na lang po ako kain. Ate, baka pwedeng pahiramin mo muna ako ulit. Papadala ko lang kila Mike. Wala. May paggagamitan ako ng pera ko. Ate naman, please. Wala nga. Gusto mo magkapera, magtrabaho ka. Amy, Sorry, ma. Ano na po ako? yan. Ma'am, may kumakalat daw po ngayong virus sa Amerika galing China. Kaya po sila Mike nawalan po muna ng trabaho. Ma, ito sinasabi ni ate oh. Marami na daw pong namamatay. Ano po nangyayari? Teka, huwag kayong matakot. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amy, kamusta kayo ni Lawrence? Okay naman. Parang napaka-compatible niyo sa isa't isa, ha? Diba? Akala ko ba may pagka-playboy ang Lawrence na yan? Kasi nakita ko siya nung nandito pa. Ang dami niyang kinakausap na babae. Talaga? Mukhang okay naman siya, Amy, di ba? Hindi ko pa sure. Eh, parang 2 weeks pa lang naman yata kayo nagkakausap. Kaya di ka pa talaga sigurado niyan. Oo nga. Chill lang kayo, guys. Seryoso si Lawrence kay Amy. Kung seryoso yung lalaki, first thing na gagawin yun is magpapaalam muna na manliligaw mismo sa babae. Correct. Napaka-oldies mo naman. Yun ako. Hindi audition, no? Kung may paggalang talaga siya sa magulang ni Amy, gagawin niya yun. Tama naman siya eh. Diba? Wait lang, ano ba lang? Hello, Lawrence. Hi, babe. Oh, nakapag-book na ako ng para sa flight natin sa Palawan, ha? Ha? Mabilis naman. Eh, kailangan mo to, di ba? Para makapag-relax ka from work at makapag-unwind naman. Ay, hindi pa ako nakapagpaalam kay Mama. Eh, di magpaalam ka na. Eh, alam mo yun, baka di kasi ko payagan, lalo na kung tayong dalawa lang yung aalis. Ami, hindi ka na bata, okay? Ayaw mo bang makalaya sa stress ng family mo kahit sandali lang?
Di ba yun naman ang gusto mo? Oh, bakit? Hindi, wala. May kinasabang. Ano na nga yung pinag-usapan natin kanina? Si Lawrence. Ito kasi. Sabi ko lang dapat. Tama. Po? Bakit po? Wait lang po. Po, ano po yun? Ano bang ginagawa mo? Wala po. Nag-aayos lang ng mga papel. Wala bang sinasabi sa company ninyo? Na ano po? Kasi sabi sa balita, ila-lockdown na tayo bukas. Lockdown? Ano ba lockdown? Merong kumakalat na coronavirus. Ha? Hindi po pwede. Aalis po ako. Paano nga alis? Wala ka bang pasok? Magbabakasyon lang po kasama ng friend ko. Kung saan ka man pupunta, hindi na kayo makakaalis. Sinarado na lahat ng entry area ng mga probinsya. Ay, Anak, sana hindi masama ang loob mo sa mga sinabi namin ng kapatid mo nun. Ayaw lang naming maulit yung mga pagkakamali niya. Ma. Alam ko naman ang tama sa mali. Pero, sorry po kung hindi ko man lang po nabanggit sa inyo na may dinedate na ako. Okay lang yun. Basta sana tama siya para sa'yo. Umaasa po ako na mabuti po siya para sa akin. Ang taong makabubuti sa'yo ay yung taong akayin ka sa mabuti. Oh, hello, Lawrence. Oh, yes, babe. Ready ka na ba? Di ba lockdown na? Di tayo pwedeng umalis. Mamaya pa namang 12 midnight ang implementation nun. So kapag umalis tayo before 12, pwede pa yun. Ay, hindi pwede. Babe, ako nang bahala. Nakasettle na lahat. May tutuluyan na tayo habang naghihintay tayo na mawala yung lockdown. Ha? Ano sinasabi mo? Di ba ito naman gusto mo? Sinusunod ko lang kung ano yung gusto mo. Susundin kita maya-maya, ha? No, don't do that. Mali ito. Hindi ko pwedeng sawayin si Mama. Ikaw may gusto na makatakas sa pamilya mo, di ba? I'm just fulfilling your dreams. Tsaka ayaw mo ba yon magkasama tayo? Hindi ganitong relasyon ang pinangarap ko. Ayokong mabali yung tiwala sa akin ni Mama. Mabuti pa siguro, tigilan na natin to. Huwag ka tayong tumuloy sa pala... You're so pathetic. Ikaw bahala. Gusto mo maburyo dyan kasama ng pamilya mo? Eh di go. Kalinda, napadalaw po kayo. Mukha, Emilita, kamusta po kayo? Mabuti naman po. Ayun nga po ka, Emilita, dahil hindi pa muna po tayo maaaring pumunta sa gusaling sambahan, itinatagubilin po sa atin na sa kanya-kanya muna pong mga tahanan ang ating gagawing pagsamba. Ito nga po pala yung mensahe, tsaka yung pong awit na gagamitin. Ngayon po, dahil ang mga anak nyo po, dinodoktrinahan, ikaw muna po ang manguna sa pagsamba po ninyo sa tahanan po nyo, ha. Ito nga po palang anak ko, si Ian. Siya na po ang uutusan ko sa mga susunod magdala po ng mensahe at ng mga awit at mga iba nyo pa pong kakailanganin, no anak? Opo. Magandang araw po.
wag po sana kayong makukulitan pagka palagi po akong bibisita. Wala po yun. Salamat po sa inyo. Opo. Opo. O, paano po? Mauna na kami. Kalinda, paano nga po yung dinudoktrinahan kong mga anak? Opo. Ang intindi ko po ay magkakaroon po ng online doktrina. I-message ko na lang po kayo tungkol po doon. Opo. Maraming salamat po. Hey, kain tayo. Ayan, don't play. Dapat kakain lang tayo. Ay, Jexel, ikaw palang dahilan kung ba't ang bagal ng wifi. Tigilan mo na nga yan. Wait lang naman ate, matatapos na to eh. Ano ba? Go-work from home ako. Kung di ko maayos yung trabaho ko, pare-parehas tayo nakanganga. Kahintay ng biyaya. Jexel, tama na nga yan. Hindi ka naman nakakatulong eh. Pagpaload na nga lang sa labas. May bata ka. Walang lalabas. Bawal Gagawin ko lumabas. dito. O, di mag-aral ka. Magbasa ka. Gusto mo makatulong? Di tulungan mo na lang kaya ako sa gagawin kong online business. Di ba marunong ka naman gumawa ng poster? Kung nakagawa ka ng magandang poster, babayaran na lang kita. Okay? Sige ate, gusto ko yan. Sige. O, Jexel, pinto. Wait lang ate, matatapos na to eh. How about sa memorize? Ayan. Ito na lang. Ayan. Yes? Anong kailangan nila? Pinapaabot pala ni nanay para kay Ka Emilita. Sinong nanay mo? Ay, si Kalinda. Sige ka mo. Thanks. Bye. I'm Ian pala. Ate, parang arod mo naman kay Kuya Ian. Di ba ayon si yun? Sinusuhulan yata tayo para mag-iglesia rin tayo eh. Actually, ate, nagpapadoktrina na rin kami eh. Sama ka sa amin, dito lang naman tayo sa bahay makikinig eh. What? Sinasabi mo? Ano, so nagpauto na rin kayo doon? Bahala kayo dyan. Hello? Hello, Melnard? Ba't kaya hindi sumasagot si Lorna sa mga email ko? Kanina ko pa siya tinatawagan, hindi sumasagot. Sorry, Amy. Baka may problema lang si Lorna. Nag-message na rin naman ako sa kanya. I'll let you know kung anong lagay niya. Okay. Ikaw naman ang bahala Salamat. Ikaw, kumusta ka naman? Ayos ka lang ba? Parang stress ka na yata. Oo. Sobrang stress. Ay, tsaka na ka magkikwento May tatapusin pa ako eh. Basta, Amy, kapag may kailangan ka pa, call me or text me Kaya ko pa naman. Tsaka, busy ka rin eh. Sige. Bye. Salamat. Bye, ingat ka palagi. Sa kanilang sanlibutan, subalit nagtataglayan malaking kayaman. Sa kabila ng kaluhating kalagayan, narating ng Iglesia ni Cristo, dahil sa maraming pagtatagumpay na ipinagkaloob dito ng Diyos, ang mga tao pa rin na napakaliit ang puring sa maraming kaanin ng Iglesia ni Cristo. Kapit natin ang nila na mas nakararami sa atin ang karaniwang mamamayan at ang iba ay dukha sa pamumuhay. Kaya, tinatanong nila kung totoo raw tayo ang sa Diyos. Bakit marami sa kaalim ng Iglesia ni Cristo ay mga dukha lamang. Samantalang, mas marami raw sa kanila ang magagandang kalagayan o mayayaman. Amy, yung mga files na hinihingi mo sa akin, na-send ko na pala sa email mo Grabe tong work from home, no? Nakakapanibago. Ay, nako, sinabi mo pa. Alam mo ba, hindi ako sanay ng ganito. Bored na ako dito sa bahay. Dahil pang problema. Tumagtag pa tong si Lawrence. Kung alam gagawin ko, ba't ba kasi nag-lockdown pang ganito? Kaya pa matatapos to?
Okay lang, sige. Ilabas mo lang lahat ng yan. Tsaka, bakit ka mo dumagdag pa si Loring sa mga problema mo? Sorry. Ang daldal ko na. Wala kasi akong mapagsabihan dito sa bahay. Pasensya ka na, ya. Ang toxic na kasi. Paano toxic? Di ba ang sese mo nga nagka-boyfriend ka na nun? Oo, nung una. Nung una, masaya. Pero alam mo yun, parang may mali eh. Parang hindi talaga siya yung para sa akin. Basta, there's something wrong that I couldn't explain. Alam mo kasi, Amy, ang Diyos ang magkakaloob ng mabuting asawa o boyfriend. Kaya sa kanya mo rin dapat hilingin yun. Hindi ka dapat magpadala sa mga dating app o reto na yan. Ay ma, ano ba yung ginagawa niyo every night? Yung naka-formal dress kayo? Tsaka pag madaling araw rin? Yung every 6 p.m., online gawain yon, Bible study. Tsaka pag every Thursday morning, tsaka Sabado ng gabi, pagsambang-sambahayan. Sa Iglesia ni Cristo po? Oo, doon kita iniimbitahan nun. Minsan sama ka sa amin pag di ka busy. Oo nga ate, alam mo ba, dahil doon natuto akong gumising na maaga. Napagsusuot na rin ako ng polo. Lalo tuloy akong gumagawa po. Ay nako, napakadaya mo talagang biro. Pero oo nga ate, sama ka kaya sa amin minsan nang mawala yung stress mo. Ay nako, tsaka ang dami-dami kong ginagawa. You need help? Ano alam niya sa work ko? Alam niya para makatulong kayo sa amin, mag-work din kayo. Don't worry ate, may work na kami. Di ba ate Angge? Oo nga ate, meron na po kami online selling business. Ay nako, sana bumenta. Mike, kung wala ka namang work dyan, umuwi ka na lang. Ang delikado na eh. Ang dami ng cases dyan sa Amerika. Sorry, love. Wala pa rin kasi akong naiipon para maisaayos yung mga papers ko. Saka, may binabayaran din akong renta ng bahay dito. Huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan. Basta, mag-iingat kayong palagi dyan, ha? Mike naman eh, pinag-aalala mo ko eh. Ate, okay naman si Kuya. Kumusta na okay dyan? Ikaw nangingialam kang seryoso ng usapan dito eh. Nak, huwag ka na mag-alala. Magiging okay din ang lahat. Tingnan natin ang gagawin ng ama para sa amin. Opo, ma'am. Oh, Mike, narinig mo yan ah. Huwag kang mawawala ng pag-asa dyan ah. Oo naman, loves. Nak, hindi ka pa nagde-dinner. Ito, pinagdala kitang pagkain. Salamat, ma. Oh, mukhang problemado ka. Ano ba naman kasi, ma? Ako na naman ang aako lahat ng mga trabaho ng mga kasama ko. Ay, Baka namang problemado din sila. mga pala. Ikisuyo na nga po ako. Pakibigay na lang po ito kay Angge. Mukhang kailangan po ni Mike. Naku, wag na anak. Yung kapatid mo, nagsusumikap sa online business niya. Tsaka si Mike meron ng part-time job. Ma, pasensya ka na ya. Sorry rin kasi sobrang sungit ko. Feeling ko kasi ako na lang yung nagsusumikap sa pamilyang to. Nak, alam kong nabibigatan ka rin sa mga responsibilidad mo. Nararamdaman ko din na gusto mong asikasuhin yung mga bagay para sa'yo. Nagaya po ba ng love life ko? Oo. Ako, ma. Oo, malabo na yata yun. Malapit na nga mawala sa kalendaryo. Ano ka ba? Wala sa edad yan. Ang ganda-ganda mo kaya. Si mama naman. Ikaw talaga. Anak,
Hindi nilalang ng Diyos ang tao para lang mag-aral, magtrabaho, asikasuhin yung mga bagay para sa sarili niya. Ang tunay na pinag-uukulan ng tao ay ang sumamba at maglingkod sa Diyos. Kaya ba kahit ganito yung panahon, patuloy pa rin kayo sumasamba? Nak, ang pagsamba ang nagbubukas ng pintuan sa lahat ng kabutihan ng Diyos. Salamat, Ma. He only want the best for you. Hindi naman yung gusto ko po para sa inyo. Ganito po ang ating mababasa. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayunding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw ng sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, ang ipinangakong pagparito po ng... Ano ba naman yung ministro nyo? Alam nyo, hindi ko siya sinasadyang mapakinggan kagabi ha. Pero, grabe, kung makapagsalita tungkol sa araw ng paghuhukom, ay sabihin nyo naman, huwag siyang manakot, hindi pa ako nag-aasawa. Ay, ate, hindi yun biro. Totoo yun. Anak, totoong araw na paghukom. Tingnan mo, bumubuti ba ang mundo? Di ba hindi na? Oh, Melnard, napatawag ka? Amy, si Lorna. Oh, ano nangyari kay Lorna? May COVID na pala siya. Nasa ospital siya ngayon, naka-confine. Ano? Bakit naman ganun ng mga boss natin? Di ba nila kinukonsider kung ilang taon na tayo nag-work sa kanila? Amy, kahit ako hindi makapaniwala. After ng balita kay Lorna, puro bad news na naman. Amy, Luisa, lakasan lang natin loob natin. Maayos din ang lahat. Baka kailangan lang din natin ng pahinga. Ay, ang daming napeperwisyon nitong COVID na to. Paano na kami? Wala na akong trabaho. Hindi ko na masusuportahan si na mama. Paano na kami magbabayad ng mga bayarin dito sa bahay? At saka paano ba yung mga panggastos namin sa araw-araw? Hello, Amy. Hi. Kumusta ka na? Ito, hindi okay. Bakit naman? Sino ba naman ang magiging okay ng mga ganitong panahon? Ay, napapastraight ako. Wala akong magawa. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Amy, kailangan mong magpakatatag pa. Alam ko naman. Kaya lang, ang hirap eh. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Buksan mo lang ang isipan mo. Lawakan mo pa yung pagtingin mo sa nangyayari ngayon.
Mike, alam mo, lalong lumakas yung loob ko ngayon na kahit ang hirap-hirap ng mabuhay, hindi ako nawawala ng pag-asa dahil alam ko may umaalalay sa amin. Ha? Ano ba yung sinasabi mo? Mike, gustong-gusto kong maunawaan mo at pati sana ni Ate Amy kung gaano kasarap maging panatag dahil alam mo kasama mo ang Diyos. Alam mo, hindi man ako nagsisimba ngayon, pero pakiramdam ko naman kasama ko ang Diyos. Saka, tingnan mo, hanggang ngayon buhay pa naman ako. Loves, hindi ganun yun. Ang tunay na may Diyos ay ang kaanib sa bayang pinili niya. Yung tunay na nakuunawa ng mga aral niya. Ay, sana, makapakinig kayo ng mga aral na tinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Dahil doon nyo lang mauunawaan kung bakit kami ganito kapanatag habang naghihintay pa sa mga biyayang darating. Anak, hindi nilalang ng Diyos ang tao para lang mag-aral, magtrabaho, asikasuhin yung mga bagay para sa sarili niya. Ang pinakaukulan ng tao ay ang maglingkod at sumamba sa Diyos. Ma, pwede po ba akong sumama sa inyo? Oo naman, anak. Sama. Hindi kayang tumbasan ng kahit lahat ng kayamanan sa mundong ito ang kapalaran ng mga taong magmamana ng bayang banal. Kahit gaano kayaman ang tao rito sa lupa, darating ang pagkakataon na luluha siya, sapagkat narito ang lahat ng bagay na nagdudulot ng kapighatian, kabiguan, karamdaman at kamatayan. Sa bayang banal, ay wala na ang lahat ng ito. Ang naroon ay kaligayahang walang hanggan sa piling ng Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ba't napakadakila ng mga biyayang ito na nakalaan sa atin? Kaya, sadyang napapanahon ang ipinahayag ng ating tagapamahalang pangkalahatan na paksang diwa ng 106 na anibersaryo ng Iglesia. Ilagak ang pag-asa sa biyayang darating. Tayo na kay mga anak.
Ma, ano problema? Napagod lang ako. Papahinga ka muna, kami na dito. Wala akong tubig. Ma! Si Mama! Ate, tatawag na ba tayo ng ambulansya? Lexa, tumawag ka na nga! Tumawag ka na! Dalian mo! Panginoon po namin Diyos, kung galang po kami lumalapit po sa iyo. Amay ko pong may hawak po ng buhay po namin. Kaya naman aming Ama, nilalapit po namin sa iyo aming pong ina. Sana po aming Ama, pagalingin mo po sana siya sa kanya pong karamdaman. Nais po namin siya makasama aming Ama. Aming Ama, pangako naman po namin sa iyo. Patuloy po kami tapat na maglilingkod po sa iyo. Sundin po namin lahat po ng iyong pong mga kalooban. At nais rin po namin aming Ama, ihandog po namin ang aming pong buhay sa iyo. Ang lahat ng ito po amay aming pong hinihiling sa pangalan po ni Kristo Jesus, dakila po naming tagapagligtas. Amen. Okay na po ba kayo talaga? Wow, kagaling na kayo. Okay ang mama mo, ha? Opo. Sino yung mga bilin ng doktor, ha? Wala na iwan sa kotse. Yan ang anak mo pala. Oo, ma. Kamusta? Okay na ako, anak. Hindi na po ba kayo high blood? Oh, ma, bawal ka lang pong kumain ng matataas sa kolesterol, ah. Okay lang ako, mga anak. Ang OA ng anak ko. Okay lang ako. Sa awa ng Diyos. Saka, gusto ko pa kayong samahan sa bautismo ninyo. Yes, ma. Oo, Ami nga pala, pinakisuyo na kasi namin si Ka Emilita dun sa isang doktor na kapatid sa loob ng iglesia. Sabi naman niya, okay naman na si mama mo, yun nga lang kailangan po talaga magpahinga po ha, Ka Emilita ha. Opo. Sobrang nagpapasalamat po ako sa Diyos. Dahil ibinigay niya ng matagal ko ng pinagpapanata. Pero, alam mo, ma, parang okay na rin ako na single ako forever. Basta, ano ayaw si forever naman. Yun. Kasi syempre, di na ako natatakot maging mag-isa kailanman. Ipagpasalamat natin sa Diyos dahil ibinigay niya sa atin ang pagkaunawa ng kanyang kalooban. Pagpasalamat natin to sa kanya. Opo. Maraming salamat po, Ama. Napakabuti mo po sa amin. Hindi mo po binago ang aming mga panalangin sa iyo. Ang daming nangyari sa buhay namin. Masasakit man, ngunit hindi mo po kami iniwan. Maraming salamat po. Kahit marami pa po akong hangarin sa buhay na to, kahit may mga pangarap pa po ako na gusto ko pang matupad, ang pinaka-nanais ko na pong masunod ay kung ano ang nais mo sa buhay ko. Pakitulungan mo pa po kami na makapagtiis hanggang sa wakas para matanggap namin ang pinakadakilang biyaya. Ka Amy, nandiyan ka pala. Uy, Ka Ian, kamusta? Ayos lang. Congrats pala. Isa ka ng kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ay, nako, grabe. Sobrang kinaabaan ng ama. Natupad na pinagpapanata ng mama ninyo. Alam mo, nakakatuwa ngayon si Mamay Lagi niya kaming tinuturuan kung paano kami dapat laging pumanatag pag kami pinagpapanata kami. Tama. Siya nga pala. Sa bahay ka lang ng Saturday. Dadaan sana kami, may iaabot lang. Saturday? Lagi naman kami nandun sa bahay. Ayos! Di mo na kapagsasara ng pinto? Naku, ano ka ba? Hindi. Welcome na welcome ka doon. Ate, nandyan ka pa. Tara na, uwi na tayo. Wait. Uy, na pala kami. Kayo Uwi na rin kayo? Sige, may hinihintay lang akong kaibigan. Ingat kayo! Okay, bye. Ingat. Ate, si Kuya Ian pala yung type mo, Ito
tumigil ka nga dyan. Nagugutom na ako. Tara, kumain na lang tayo. Sige na nga, oh. Treat ko na total. Successful Ay, naman sa online wakas. selling business natin. Magtitreat din. Alam mo, napakabait talaga ng ama, no? Kasi pina-online na yung online selling business natin. Totoo, ate. Tara? Tara. Pero Kuya Ian, eh. Hey. Kuya Ian. Matatapos na ulit ang taon. Pero mas panatag na ako ngayon dahil alam ko na kasama ko ang Diyos. At alam kong darating din yung tamang tao na inilaan niya para sa akin. Yung mamahalin ako at kasama kong maglilingkod sa loob ng iglesia. Ready ka na? Tara, sabay ka na sa amin. Tara? Kamusta ka na? Ano man? Mabuti kung ganun. May ipapakilala nga pala ako sa'yo. Sino? Kaibigan ko. Si Melnard. Oh, Melnard. Iglesia ni Cristo ka rin pala? Oo. Matagal na. At pwedeng-pwede na.